So ito na ang inaabangan natin mga sangkay, naglalaglagan na ang mukhang inilalabas na po ngayon ng mga kontratista yung mga pangalan po ng mga loko-loko at magnanakaw di umano ng mga kongresista o mga opisyal ng ating gobyerno. So heto na mga sangkay ang inaabangan ng lahat. Diyos mio Marimar, ang lalaking pasabog po ngayon, no? Pati si Romualdez na pangalanan mga sangkay, pero pag-usapan po natin yan sa iba sigurong topic, yung medyo mas mga sangkay, madetalye. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy at pag-usapan po ito, mga sangkay, magandang development ito kasi nga po maisisiwalat na yung mga pangalan ng mga loko-lokong to. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, mayroon po tayong YouTube channel. Siyempre, ito pong minapanood nyo, no? At tayo na po ay nakarating sa 1.56 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright! This is it, guys. Ito na yung pinakaabangan natin, mga sangkay. Kasi nga po, may hearing pa rin ngayon, no? May lumalabas na po ng mga pangalan. Actually, mga sangkay, yung development ngayon, medyo okay. Medyo nagkakabistuhan na eh. Pero malalim pa po ito. Hindi lamang po ito mga 20 na mga congressman o mga opisyal. Marami po ito, mga sangkay. Pero ito nga po yung cycle niyan. DPWH, congressman, contractor. Umiikot lang siya. Kaya nga po ang contractor dito, bagman lang po talaga. Bagman lang kasi sila tagahatid sa mga hinihingi ng mga kongresista. DPWH. So malala itong corruption na kahit si former President Rodrigo Duterte, hindi po ito kinaya. At wala pong na-filean mga sangkay, wala pong investigasyon, hindi po nilaglag ang sekretary noon ng DPWH. Ngayon kay PBBM, iba, kita nyo naman, nangyari kay Bunuan. Pinag-resign. Pero, siyempre, hindi lamang po aabot sa ganoon. Marami pa po yan mga sangkay mangyayari. Ngayon, ito na ang breaking news. Pinangalanan na ng mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang mga government at DPWH officials na nakatatanggap ng porsyento sa ipinatutupad na mga proyekto ng ahensya. Ito na, yung inihintay natin, mga sangkay. Pambihira, ito yung sinasabi ko. Parehas na lang. Kayo ang nadidiin, mga kontratista. Hindi lang mga Diskaya. Kaya yung iba pa dyan, yung top 15 at lahat na siguro ng kontratista, nangingikil sa inyo ito mga kongresista, magsalita na kayo. Pangalanan nyo na ito mga lahat na kung wag kayong magtira. Pangalanan nyo lahat. At ang inyong mga pamilya, syempre, itago nyo na para siguradong safety sila. Ito na, nagsalita ng mga Diskaya. Sinabi ng mag-asawang Diskaya na handa na silang mag-state witnesses at ilahad ang lahat ng umano'y katiwalian ng kanilang nasaksihan. Iyon ang gusto kong mangyari, mga sangkay. Kasi, alam nyo, yung mga kontratista, bariya na lang talaga kung tutuusin yung kanila dito. Ang matindi talaga dito, mga sangkay, na humahakot ng salapi ng pera ng taong bayan ay itong mga buwaya sa ating gobyerno. Ayon po dito kay Curly Diskaya, sa kanilang sworn statements, ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno ang may kaugnay sa mga anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Iginiit nila na sila ay inosente. Ngunit inamin din na ang mga kongresista at ilang opisyal ng DPWH umano ay humihingi ng porsyento mula sa proyekto. No guys, hindi sila inosente dito. Kasi nga pinatulan nila. Dapat alam na nila yan na mali. Kung alam nilang mali, wag na nilang ituloy yung proyekto. Kaya nga lang, siguro, naipit na rin siguro, no? Iniisip ko rin, baka naipit eh. O sige, pag mumingay ka, bibirahin ka namin. Ubusin namin yung pamilya mo. O ano? Anong gusto mo mangyari? O siguro, wala, no choice siya. Diba? Ayon sa kanila, ang 10 to 25% cut ang naging kondisyon upang hindi maantala ang implementasyon ng proyekto.
Ito na yung mga pangalan, mga sangkay. Handa na ba kayo? Nako. Pasig City. Ay, ito muna. Dito muna tayo. Former Undersecretary for the Visayas, Terence Calatrava. Pasig City Representative, Roman Romulo. Quezon City Representative, Patrick Vargas. Naku po, Patrick Vargas, yari ka dito. Uswag Ilonggo Party List Representative, Jojo Ang. Quezon City Representative, Arjo Atayde. Nako, yung artista nadali, mga sangkay. Si Arjo Atayde kasama pa dito, pambihira. Agap Party List, Nicanor, Nicky Briones, Marikina City Mayor Marcy Teodoro, San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, former Representative Benjamin Agaraw Jr., former Anwaray Party List, naku po, pambihira, Representative Florencio Bem Noel, Occidental Mindoro Representative Leody Tariela, Quezon Province Representative Reynan Arrogancia, Quezon City Representative Marvin Rillo. Pambihira, Marvin Rillo, kasama ka dito. Zamboanga Sibugay Representative Antonieta Iodela, Aklan Representative Teodorico Haresco Jr., Quezon City Representative Marivic Co. Pilar. As of now, ito po yung pinangalanan nila Diskaya. Ito na yung mga nangikil, yung mga tumanggap di umano ng kickback, mga sangkay. Kaya nga, alam nyo, natutuwa ako ngayon kasi nga may presidente na naglakas ng loob na gawing isiwalat ito, mga sangkay. At ngayon, dahan-dahan na po natin nakakamit, mga sangkay, ang hustisya sa Pilipinas. Pagdating po sa pera, trilyones na po itong pera na ninanakaw, mga sangkay. We are not just talking about 3 years, 6 years, 10 years. Ito po ay dekada na pong nangyayari sa ating bansa, mga sangkay. At nagkaroon po tayo ng presidente na may bayag na isiwalat. Dahil sa totoo lang, ang kalaban niya dito, sarili niyang gobyerno. Kung tutuusin, mga sangkay, pwede niya po itong itago para lamang maproteksyonan at gumanda yung imahe ng kanyang gobyerno at pagtakpan ito. Pero hindi niya po ginawa, mga sangkay. Isiniwalat niya ito, gumawa ng website, ipinakita doon lahat ng proyekto at ngayon, mga sangkay, kita nyo na, lumantad na, may malakihang investigasyong nagaganap. Anong sabi ni BBM? Sabi ni PBBM, mga sangkay, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ay umpisa pa lamang at ang paparating ay mas malala dahil mayroon pong independent commission. Ang sabi sa kanya, sabi niya, we will give them all the powers. So itong nakikita natin sa Senado ngayon, wala pa po ito sa kalingkingan sa mga mangyayari sa susunod. Merong mga makukulong dito. O magbilang na po tayo, mga 20 nga ba? Na mga kongresista, alam nyo kapag nangyari ito, mga sangkay, ewan ko lang kung tawagin pa si BBM na week. Dahil ang nauna sa kanya, wala naman pong, tataka nga ako, mga sangkay, bakit walang ginawa? Babalikan po natin ito. Anong sinabi ni PRRD noon? 2020 po ito, mga sangkay, ha? Ito, may video mismo. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So, walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Grabe, yung pasabog, di ba? Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. Kita nyo, mga sangkay? Hanggang ganun lang. May narinig ba kayong investigasyon? May narinig ba kayo, mga sangkay, o may nakita kayong video na pinuntahan ni Tatay Digong, yung mga ghost projects or mga substandard? No.
we don't know what happened, mga sangkay, after ng revelasyon na ito. Walang napanagot eh. Mismo ang sekretary noon na si Villar ng DPWH hindi natanggal. Walang nakulong. Walang napanagot. Walang napangalanan na mga buwaya sa gobyerno. Si BBM lamang ang kaisa-isang presidente na masasabi kong may bayag talaga, mga sangkay. At ngayon, lumalalim na po ang investigasyon at nagsasalita na po ang mga diskaya. Ang bihira, mga sangkay. Ito na ha. Ito pa. Sa DPWH, ito yung pinangalanan. Madami to. Sabi dito, among those allegedly involved, diskaya named. Ito yung mga pangalan ng mga DPWH officials. Regional Director Eduardo Virgilio, DPWH Region 5. Director Ramon Arreola III, Unified Project Management Office. District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan 1st District. Undersecretary Robert Bernardo. District Engineer Aristotle Ramos, DPWH Metro 1st, Pasig City. Naku, yari. District Engineer Manny Bulusan, DPWH North Manila District Engineering Office. District Engineer Eduardo C. Pingol, DPWH Bulacan Sub-District Engineering Office. District Engineer Michael Rosaria, DPWH Quezon 2nd District Engineering Office. Marami pa to, mga sangkay, marami pa to. At ayon po dito, Diskaya added that many of the DPWH officials mentioned repeatedly said that the money was meant for Saldico with an expected share of at least 25%. He also said Representative Marvin Rillo mentioned Speaker Martin Romualdez several times at his close friend. Malala to ngayon, mga sangkay. Laglagan to the highest level. Tama itong ginawa ng mga diskaya. It's time, no, to reveal, to give the information. At least hindi kayo magaya kay Napoles na napagkaisahan ng mga politician, ng mga pulpul na politiko. Wala tinakot, mga sangkay, mayayari ang kanyang pamilya. Unahan nyo na. Kung may mangyari man sa pamilya nyo, alam nyo na kung sino may gawa nun. Hindi kayo pababayaan ng gobyerno. Of course, mananagot kayo, pero kahit paano mababawas-bawasan ng kasalanan ninyo sa taong bayan. Malay natin anong pwedeng gawin ni PBBM dyan. Pero mapapanagot pa rin kayo dahil kabilang kayo sa cycle. Kabilang sila sa cycle. Congressman, DPWH, contractors. Ganyang kalala, mga sangkay ang nangyayari. So, salamat kay PBBM at ngayon, ito na napapanagot na mga sangkay dahan-dahan. Pero hindi pa po ito tapos. Marami pa pong mangyayari. Alright, meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.